Nagulat ako nang sabihin to ni Jamal Murray. Bilang isang NBA player, malaki ang kanyang kinikita sa Denver Nuggets, especially star player pa siya. At marami na siyang pera, milyones, hindi lang 20 million kundi 100 million mahigit. Actually, sa kanyang career, siya ay kumita na po ng nasa $200 million. Hindi pa kasali yung kanyang sasahurin sa ngayon na nasa 50 million plus sa season ito. At meron pa sa susunod na 2 season na kahit pa mag-retire itong si Jamal Murray, kahit na hindi na siya magtrabaho ay kaya na siyang buhayin ng kanyang kinita sa NBA. Pero alam nyo ba, sinabi mismo ni Jamal Murray na kada pag-uwi niya sa kanilang bahay ay natutulog siya sa air mattress. Yung mattress na nilalagyan ng hangin para matulugan niya. Ito po yung air mattress mga idol. Wala siyang magarang kwarto, magarang kama. Ganyan siya kung matulog dahil sa kanyang paniniwala ay nahahumble nito ang kanyang sarili na despite na marami siyang pera ay ganito pa rin dapat ang kanyang lifestyle. Dapat hindi magarbo. Dapat na hindi siya magpapabaya sa paggasta ng kanyang pera kung hindi naman kailangan. Minsan kasi yung mga NBA player kapag nakatikim na ng NBA money ay panay gastos na. Bumibili ng maraming mga sports car, nag-e-invest sa mga lahas, ganito, ganyan, gastos dito, gastos doon. Okay naman yon dahil syempre una sa lahat ay pera nila yon. Pero wala talagang magandang mapupuntahan kung ganyan ka lang palagi. Dapat pa rin na maging wise ka sa pera mo. Yun ang pinaka-importante doon. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay palagi kang kikita ng ganyan. Kung malaki pa yung value mo, syempre 100 million basic lamang yan. Pero darating talaga yung panahon na malalaos ka, babagsak yung value mo at kikita ka na lang ng malaki. Ayon nga kay J.R. Smith, nagsisisi siya kung bakit maraming mga relo yung kanyang binili. Dahil sa ngayon ay ayaw na nga niyang sumuot pa ng relo at nalilito na siya kung ano ang kanyang susuotin. Patungkol naman sa kanyang kotse, marami siyang kotse, 5 hanggang 6. Pero hindi niya ito nagagamit. Kaya gastos lang daw sa maintenance. Nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Si Herb Jones naman ng Pelicans ay napakakuripot mga idol. Ayaw niya na bumili ng bagong sasakyan. Kung ano yung kanyang ginagamit nung siya ay nasa high school pa, mapahanggang sa ngayon, yun pa rin ang kanyang gamit sa pagpunta sa mga arena. Patungkol naman sa mga damit, suot-suot niya yung mga libreng t-shirt ng Pelicans, yung mga pajama, mga sweater, at kung ano-ano pa para lang makalibre. Si Giannis naman, nag-viral ang video nito na kumuha siya ng maraming mineral water at dinala niya sa kanilang bahay dahil mahal nga raw ang bumili ng tubig. Kaya dito, libre pa. Ayon kay Jamal Murray, tinuturuan niya ang kanyang sarili kung paano maging humble despite na marami siyang pera. And at the same time, ay nakikita raw ito ng kanyang kapatid na napakahalaga ng ganitong lifestyle na despite na marami kang pera, dapat humble lang palagi. Ayon pa sa kanya, kung wala raw siyang pera, ganoon pa rin naman daw ang kanyang lifestyle sa ngayon. Ang mga ganitong istorya ay napakagandang halimbawa para sa ibang mga NBA player dahil marami sa ngayon na despite na marami silang mga kontratang na-secure, milyones, 20 to 50 million, 100 million, ay marami pa rin po naghihirap dahil sa kanilang maling paggamit ng pera at paggasta.